Good evening po sa bawat isa. Hallelujah. Masaya po ba kayo na nandito kayo? At wala po tayo sa bahain, no? Tayo po ay ni-spare ng Panginoon, kaya po it's our turn para po tumulong naman sa mga nabahaan. Okay? Kung sa atin po kaya mangyari yon, magkano po kaya ang magagastos natin para bumangon ulit? So ito po yung pagkakataon, hindi naman po ganon kalakihan, pero kapag po tayo sama-samang tumulong, naniniwala po ako marami tayong matutulungan. Hallelujah. So nandito po rin po tayo since June, yung unfailing faith ng isang believer ng Panginoon. So tayo patuloy na tinuturuan kung paano yung ating pananampalataya ay hindi po yan pumalya, kundi patuloy na lumakas, mag-grow, at tangaanan ang salita ng ating Panginoon. So the first Sunday ng July, pinag-usapan po natin si Gideon. Kilala po si Gideon. Out of 300 against 135,000 na kalaban, 300 lang ang ginamit ng Panginoon para... Actually, hindi po talaga sila 135,000. 120,000 ay ang Panginoon na kumilos. Pero yung 15,000 against 300, milagro pa rin po yan. Okay? So si David, kilala po si David? Hindi po yan ang kapitbahay niyo. Ayan, si David po na ang pumatay sa isang higante na si Goliath sa isang bato lamang na ginamit, pero dahil nandun ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon, ay napatay niya ang isang higante. No? Siya po ay teenager pa lang siya during that time. Pero sa Panginoon, wala pong edad yan. Bata man o matanda kapag ikaw nagpagamit kay Lord. Hallelujah. Gagamitin po tayo ng Panginoon. Amen? And the last Sunday po si Jehoshaphat. No, siya po yung haring pinakamataba. Si Jehoshaphat, ito po yung pang-apat na hari ng Israel. Actually, ng Judah, Southern Kingdom. At tinuruan din po tayo kung paano yung kanyang kalaban. Ito po, hindi na po mabilang ito. Pero wala po silang armas na ginamit. Hindi po talaga sila lumaban, kundi ang ating Panginoon ang lumaban. Ang ginawa lang po nila, umawit sa ating Panginoon. No, sinabi po ng Panginoon, give thanks to the Lord and His love endures forever. Hallelujah. No, sa pamamagitan lamang ng kanilang awit. Hindi ko po alam kung sintonado sila, kung bakit sila napatay. Hindi po, no? Ang Diyos po, na nagkalituhan po, talagang kung titingnan mo po, napaka-exciting ng kwento dahil simpleng logic pero nangyari. No? Kung titingnan nyo, parang hindi ata nakapag-isip ang mga to. Pero ang Panginoon, kapag po ang kumilos, ang Panginoon talagang mamamangha ka. Amen. Ngayon po, pag-uusapan po natin the unfailing faith of Nehemiah. Shall we pray? Father, we ask you, Lord, to guide us and be with us sa aming pag-uusapan. And allow us, Lord, na maintindihan po namin kung paano ka kumilos kay Nehemiah, maging Lord sa amin sa gabing ito. Umaasa din po kami na patuloy kang kikilos maging sa amin. Na makikita namin, O Diyos, o narinig na namin kung paano ka nakakilos kay Nehemiah, dalangin namin, maging ang aming pananampalataya, ay merong Kristo, merong Diyos na patuloy na kikilos, patuloy na magbibigay sa amin ng tagumpay. Yung mga milagro, mga mahimalang bagay ay mararanasan ng iyong mga anak. Lord, as we pray, continue to empower our wisdom, our knowledge as well. At sa aming pakikinig, nawa kayo po ang may taas. I speak healing, I speak salvation, I speak promotion, Lord, sa lahat na nandirito. Lalong-lalo na sa aming pag-uwi mamaya. Lord, be with us. This we ask in Jesus' name. Amen. So, para po maintindihan po natin ang Nehemiah, kasi po alam ko po mga taga-Calvary Temple, talagang nagbabasa ng salita ng Diyos yan. At alam ko po, kilala niyo si Nehemiah. Okay, siya po yung pinanggalingan ng Putumaya. Okay. Ito po, si Nehemiah, hindi po yan priest, hindi rin po yan prophet. Okay. Para po bigyan lang po kayo ng konting brief information patungkol dito, yung background.
So ang Israelites po ay kinuha ng Panginoon, dinala sa Promised Land through Moses. Sa pamamagitan ni Joshua, nakapasok po sila sa Promised Land. Okay? So nung nakuha po nila yung Promised Land, dumating po yung mga judges. Isa po sa mga judge na ginamit ng Panginoon si Gideon. At nung matapos ang mga judges, humingi ng hari, ang Israel, kumpleto pa sila noon, buo pa yan, United Israel pa, hindi pa sila nahati, nahiwalay, buo pa sila, humingi sila ng hari. Ang binigay ng Panginoon si King Saul. Pero naging wicked, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, so tinawag si David. After ni David, ang naghari si Solomon. Kilala po si Solomon. Si Haring Solomon. Okay. Si Haring Solomon na napakatalino, nung namatay si King Solomon, doon po nahati ang Israel. Nagkaroon ng Northern Kingdom, yung 10 tribe, tapos Southern Kingdom, yung 2 tribe. Ang Southern Kingdom, ang tawag dyan ay Judah. Ang Northern Kingdom, ang tawag sa kanila, Israel. Nahati po. At dahil yung Northern Kingdom, ang Israel, lahat po ng hari niya, wicked. They worship idols. Yung pong hari ng Judah, ang Southern Kingdom, 8 doon, good. Pero marami din, out of 20, I believe, if I'm not mistaken, 20 na hari ng Judah, out of 20, 8 ang God-fearing. Kasama dyan si King Jehoshaphat. Okay, nakakasunod po kayo. Okay. Although marami pa pong king, no, na dumaan, pero napag-usapan na po natin si King Jehoshaphat. So after the kings, okay, nagtuloy-tuloy po yung wickedness ng Northern Kingdom ng Israel. So na-exile po sila, nawala po sila. Na-disperse pero wala po silang lugar, hindi na po nakabalik, no? Talagang na-disperse po sila. Ang naiwan ang Judah, ang Southern Kingdom. At actually, ang Northern Kingdom na-exile sila around 721 BC. Okay, BC pa sila nun. Okay. Ang Southern Kingdom na-exile ng 587 BC. So matagal-tagal yung gap nung Northern Kingdom. Kasi po, naunang na-exile ang Northern Kingdom kasi hindi po sila nakinig kay Lord na bumalik lang sila sa paglilingkod kay Yahweh, hindi sila mawawala. Kaso tuloy-tuloy po yung wickedness nila, kaya nga po una po silang na-invade ng Assyria, kaya nga po nawala po sila. Pero sumunod po ang Judah. No, sunod-sunod po yung mga wicked king nila, kaya po in 586 o 587 BC, sila naman ang na-exile sa pamamagitan ni King Nebuchadnezzar. Okay? Actually po, nagsimula po yung invasion in 607. Tapos, pangatlo na po yung 587. Okay? Yung sa 607, doon po sinabi ng Panginoon, after 70 years, babalik kayo sa Israel. Kasi po may exile po sila. Okay, na-exile po ang Southern Kingdom, 587. Nung nandun na po sila sa Babylon, ewan ko bakit kinakatakutan ng Babylon, baby pa lang mga yan, no? Babylon. Na-exile sila, doon po nakuha sina Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Okay, nandun po sila sa Babylon. After 70 years, after ma-invade ng Persia ang Babylon. Natalo po kasi Babylon eh. Okay? In 537 BC, nakakasunod kayo dyan? Sabi ko nga, mahihirapan kayo, hindi kayo nagsusulat. Na-invade ng Persia, natalo ng Persia ang Babylon. Okay. Si King Cyrus yun. 1 year after na pagre-reign ni King Cyrus, the next year, the first year, pinabalik na po ang mga exile ng Southern Kingdom. Pero may nag-stay. Hindi lahat umuwi. Pinabalik na po. Binigyan ng pagkakataon na ibalik sila sa Promised Land, sa Southern Kingdom, particular sa Jerusalem. Okay?
Doon po dumating si Esther, tapos ito na po yung pag-uusapan natin, si Nehemiah. Okay. Nung pinabalik na po sila ni King Cyrus, dahil nagiba po ang temple ang Jerusalem temple. No, kinuha din yung mga silvers, mga golds, mga kayamanan ng temple, dinala sa Babylon. Pero during King Cyrus, pinabalik sila, hinayaan sila na itayo muli ang temple. Binalik din nila yung mga treasury, kaya bawas na. Hindi na ganun karami nung kinuha ni Nebuchadnezzar. So hinayaan silang itayo ang temple. Pero may resistance pa rin. Hindi ka agad-agad nagawa yung temple. Actually, yung temple is about 6 to 7 years in the making. Pero it took them 22 years kasi for about 17 years, may oppression, natigil ang operation ng temple. Okay? Ngayon, nung nabuo na po yung temple, isusunod na nila ang wall and gates. Okay? Kaso, meron na namang humadlang. May king of Persia na pinahinto yung pagtatayo ng wall and gates sa Jerusalem dahil naaalala nila, nakita sa record na yung mga Israelites o yung mga Juda, mga Hudyo, ay mga sakit ng ulo na kalaban nila. Kaya nga yung hari ng Persia, pinatigil yung pagtatayo ng wall kasi kapag sila'y nakapagtayo na ng wall, ibig sabihin nun, yun na ang pagsisimula ng kanilang reign. Ang kanilang ang paghahari. Okay. Magsisimula na silang mag-build ng kingdom kapag na itayo na yung wall. Okay? Kasi po, ang simbolo ng isang wall, ng isang lugar, ay palatandaan na meron silang identity. Meron silang protection. Meron silang community at meron silang hari. Okay? Dahil tinatayo na nila, pinatigil ngayon ng mga nandoon, ng mga kalaban ng mga Hudyo. Pinatigil. Sumurat sa hari ng Persia na sabihin, ito yung mga matitigas ang ulo, mga kalaban ng Persia, nagtatayo ng wall ngayon. Nung nakarating sa King of Persia, sumulat yung King of Persia, itigil ang kasal, itigil ang pagtatayo ng wall, at sa panahon na sasabihin ko lang, doon ulit gagawin yan. So tigil. Pag lumabag ka sa utos ng hari during that time, pugot ulo. Okay, kamatayan. Okay. Dito na dumating si Nehemiah. So basahin po natin in Nehemiah 1, verse 1, verse 3. The words of Nehemiah, son of Akaliah, in the month of Kislev. Okay, tandaan niyo po yung Kislev. Okay? In the 20th year, si Artaxerxes, while I was in the citadel of Susa, Hanani, one of my brothers, came from Judah. Ibig sabihin, si Hanani ay nakabalik ng Judah. Came from Judah with some other men, and I questioned them about the Jewish remnant that had survived the exile and also about Jerusalem. Naging concern po si Nehemiah sa kalalagayan ng mga dati niyang kasama na bumalik sa Judah. Okay, particular sa Jerusalem. In verse 3, they said to me, those who survived the exile are back in the province are in great trouble and disgrace. No? Grabe yung problema nila, grabe yung sigalot nila, at yung kakahiyan nila, grabe. Bakit po grabe yung kahihiyan? The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire. So wala po silang gate. Wala din silang wall. Okay, sabi ko nga sa inyo, during that time, kapag merong kingdom, may temple, pero walang wall, kahit sino pwedeng pumasok sa area. Yung temple, napakaselan po niyan. Even during the time of Christ, hindi lahat ng tao pwedeng pumasok sa temple. Actually, yung mga Gentiles, meron lang po silang area. Hindi talaga papasok sa mga inner area ng temple. So, dahil wala pong wall, kahit sino pwedeng pumasok. Hindi nila makontrol, walang wall.
Okay, giba yung wall. Sinong gumawa ng wall ng Jerusalem? Nebuchadnezzar. Okay? That is about in 586 or 587 AD. Okay. So, dahil wala silang wall, okay, nangangarap na magkaroon ng wall. Sino dito yung may bahay na wala pang bakod? Aside, of course, kung ikay nakatira sa Clark, ayan, may bahay dyan, walang mga bakod dyan eh. Kasi American style. Pero sino dito yung may bahay pero wala pang bakod at nangangarap magkaroon ng bakod? Okay, lahat tayo may bakod. Ako lang? May gate na tayo. Kasi yung gate, protection yan eh. No? Kapag may lumipat sa gate na nakakandado, ibig sabihin magnanakaw yan. Okay. So, kung kayo ay may mga sitwasyon na hindi nyo kontrolado, makinig po kayo sa buhay ni Nehemiah. Okay. So, yung first point natin, Nehemiah had an unfailing faith in God because Nehemiah acted on behalf of his nation before God. Take note, yung kanyang panalangin, yung kanyang pagkilos, hindi yan para sa kanya lang. This is not for his own personal gain. Okay? So, kung titingnan po natin si Nehemiah, based sa mga babasahin natin, maganda na yung ugnayan niya sa Persia eh. Okay? Actually, cupbearer siya. Mamaya babasahin natin siya. Pero eto, okay na yung sitwasyon niya. Medyo mayaman na yung lugar, sitwasyon niya sa buhay, sa Persia. Wala lang siya sa Judah, nasa Persia siya. Actually, ang modern Persia po, ang tawag Iran. Ang Babylon, Iraq. Okay? So, nandun siya sa lugar na yon. Pero actually, masaya naman siya. At actually, nakagain sila ng good reputation because of Esther and Mordecai. Naalala niyo po si Mordecai? Okay? At si Esther? Okay? Although pag-aasapan po natin this August si Esther ata, I believe sa August. Okay. So they gained good reputation because of this. Okay. So si Nehemiah actually, meron siyang magandang position. Basahin po natin. Nandito ba siya? Okay, wala pa yata. Okay, basahin natin. Nehemiah 1:4-6. When I heard these things, ano po yung these things? Yung pong wall at gates ng Jerusalem, giba. I sat down and wept. Alam mo, si Nehemiah, hindi po yan pare. Hindi rin po yan propeta. Cupbearer yan. Pero dahil meron siyang malalim na ugnayan sa mga Hudyo na nandun sa Jerusalem, at nakita niya, kasi alam po ni Nehemiah kung ano yung sitwasyon na walang wall. Although, take note, si Nehemiah, minsan hindi pa siya nakapunta ng Judah. Kasi si Nehemiah, isinilang po yan during the time ni Babylon. Naka-exile po sila. Wala sila sa Judah. Minsan, di pa niya naaamoy. Hindi pa niya nasilip ang temple. Hindi pa niya nasilip ang Jerusalem Temple kung ano yung klase ng wall meron doon. Alam lang niya, kapag merong isang temple, kailangan meron niyang wall to serve as your identity. To serve as your kung sino ka para kilalanin yung lugar mo. Kailangan meron siyang wall. Okay? Nung narinig niya, he sat down and wept. No, nandun na lang yung damdamin niya. No, caring for other people. Simple po dito yung, nung narinig po yung bahaan sa Manila, sa Bulacan, they really prayed about it. O para sinasabi mo lang, thank you Lord, safe kami. Sana whenever meron pong ganon, kababayan din po natin sila. Pag-pray po natin na makakilos po ang Panginoon sa lugar nila at makilala din po kung sino pinaglilingkuran nating Diyos. Hallelujah. For some days, I mourned and fasted and prayed before the God of heaven.
For some days. Mamaya pa i-explain ko ano po yung someday na yan. Pero hindi po yan nag-coincide dahil nandyan na po si Nehemiah. At meron siyang magandang position sa hari. Actually, cupbearer po si Nehemiah. To give you an advance information. Malapit siya sa hari. Okay? Pero ito, dahil believer siya, dahil nandun yung takot niya sa ating Panginoon, meron siyang magandang ugnayan sa ating Panginoon. In verse 5 said, I said, Lord God of heaven, ito po yung isang senyales, ilang patatandaan na sobra yung kanyang pagka-dependent sa ating Panginoon. Sobra yung, ano yung Tagalog na dependent? Nakasandig, nakaasa kay Lord. Okay? So then I said, Lord, the God of heaven, the great and awesome God. Ibig sabihin, nararanasan ni Nehemiah yan. Kasi hindi mo pwedeng i-declare kay Lord. Kay Lord, nakausap mo, He knows your heart, He knows your words. Hindi mo pwedeng pagmalagay kay Lord na I know the great and awesome God. Hindi mo pwedeng sabihin yan if you don't have this good relationship at hindi mo pa naranasan kung gaano kagrabe ang Diyos sa buhay mo. The only person o title na pwede nating ibigay ang awesome, ang word na awesome, hindi yan sa tao. Sa Diyos lang po yan. Hallelujah. He is the right thing to be entitled as awesome. Pero yung mga lalaki ngayon, para lang mabingwit ang matamis na oo ng isang babae, aba sasabihin, you are awesome. For now. But our great God is the real awesome God. The great and awesome God who keeps His commandments of love with those who love Him and kept His covenants o commandments. Okay? So ibig sabihin, si Nehemiah nararanasan niya to. Alam niya ang sinasabi niya, hindi siya lasing. Alam niyo yung mga cupbearers, ang mission po nila, tikman lahat ng iinumin ng hari. Kasi po, during that time, meron nang lalason na hari. So, titikman niya, bago siya muna yung iinom, sa iinumin ng hari. Kung mga alak yan. So, si Nehemiah, hindi lasing dyan, ha? Okay? Tikim, hindi inom. Okay? So, ibig sabihin, si Nehemiah, nabigyan ng magandang position at pinagkatiwala din ang buhay ng hari sa kanya. Alright. In verse 6, let your ear be attentive. Let your eyes open to hear the prayer your servant is praying before you day and night for your servants, the people of Israel. Alam ni Nehemiah na ang nation lang na merong tunay na Diyos na pinaglilingkuran ay ang Israel. Yung kanyang hari, pagan God ang wino-worship nila. Pero alam ni Nehemiah na ang kanyang pinag-i-intercede, mga pinili ng Panginoon. I confess the sins we Israelites. Hindi po nag-play safe si Nehemiah dito. Hindi niya sineperate yung sarili niya sa kasalanan ng iba na hindi katulad ng katabi mo. Kasi kasalanan mo yan eh. Okay? Sabi ko na sa iyo, wag mo gawin, ginawa mo pa, ayan tuloy. Okay, hindi, ang tawag yan, hindi nangnisi si Nehemiah doon sa kasalanan ginawa ng kanyang mga ancestors. Okay, ano pong kasalanan nila? Kung bakit sila na-exile? They worship different God. Idols, particular. Okay? Yun po yung kasalanan nila. I confess the sins of Israel. We, Israelites, kasama siya. Actually, sabi ko sa inyo, hindi siya kasama sa na-exile. Hindi pa siya buhay nung time na sila'y pinaalis ng Panginoon, dinala sa Babylon. Wala pa si Nehemiah dyan. Hindi pa siya buhay. Pero inako rin niya yung kasalanan. Okay? Including myself and my father's family have committed against you. Ganito kababa ang loob ni Nehemiah. At gano'n rin ang pagkakilala niya sa ating Diyos. Na alam niya kung ano yung pinanggagalingan ng mga problema ng Israel.
And then, pero yung panalangin niya, linagyan ng aksyon. Alam niyo, marami na tayong pinanalangin. Posible, kayo nananalangin na matagal. Pero baka kailangan na ng aksyon. Hallelujah. Kung nagpipray ka, Lord, sana po mapapangasawa Kristiyano. Manligaw ka, taga-Calvary. Amen. Hallelujah. Baka hindi ka naman naliligaw. Hallelujah. Ba't ang dami na kasi mangot dito? Para hindi kayo na-bless sa kasama nyo? Okay. Pag-pray nyo pa rin. Okay? Kasi ang Panginoon, kumikilos po yan sa ating mga panalangin. So, ang panalangin, kailangan po lakipan ng aksyon yan. Hindi yan, panalangin ka ng panalangin, walang ginagawa, no? Pag sinabi mo, Lord, nasa mga sadyati ngayon, pasukan na bukas. Lord, exam na bukas. Bigyan mo ako katalinuhan, hindi. Sabi na Panginoon, mag-review ka. Okay? So, nag-pray ka, pero gawin mo yung dapat, yung kailangan. Okay. Tingnan natin. No? Si Nehemiah ginawa to, yung kailangan niyang gawin. In 1 verse 11, Lord, let your ear be attentive to the prayer of this your servant and to the prayer of your servants who delight in revering your name. Okay? Alam ni Nehemiah yan, na ang Diyos ay tumutugon sa mga nananalangin na patuloy na sumusunod sa ating Panginoon. Give your servant success today by granting him favor in the presence of this man. Sino to? Si King Artaxerxes. Okay? In the presence of this man, I was cupbearer to the king. Okay? Ito yung position ni Nehemiah. Cupbearer. Alam niyo yung cupbearer, literal talagang hahawakan nila yung cup ng hari. Hindi yan basta-basta pahawak sa iba. Kasi nga nakasalalay po yung trabaho niya sa kanyang paglilingkod sa hari. Okay? So ibig sabihin, hindi nagkataon na si Nehemiah during that time ay cupbearer siya ni King Artaxerxes. Okay? Hindi nagkataon yan. Ang Diyos ang nagplano. Hallelujah. Kung titingnan mo ngayon, hindi nagkataon na nandito ka ngayon. Hindi yan nagkataon. Pinlano ng Panginoon, sumunod ka lang. Tingnan mo, naligo ka tuloy. Hallelujah. No, siguro yung iba, masarap atang maghila-hilata na lang sa bahay ngayon, sa kama, kasi malamig-lamig. Nakakatipid ng aircon. And praise God, meron tayo dito, namit ko lang kanina 2 o'clock o 4 o'clock, hindi pa raw sila, sa palengke pa yata yan eh. Okay, pero nandito ngayon. Hallelujah. So walang aksidente po dito. Amen. At hindi rin aksidente na tayo mag-overtime mamaya. Amen. Hallelujah. So si Nehemiah, walls ang gagawin, wall and gates. So trabaho ng mga engineers. Pero si Nehemiah, cupbearer. Hallelujah. Alam nyo, kapag ikaw ay bibigyan ng task ng Panginoon, it doesn't matter kung ano natapos mo. Gagamitin at gagamitin ka ng Panginoon. Hallelujah. No, hindi mo pwede pag malaki, Lord, engineer ako. Kailangan nandito ako. No. Ang daming ginamit ng Panginoon, magkaiba sa field na kanilang tinapos. Hallelujah. Amen. Baka isa ka nga ngayon na hinahanap ng Panginoon. Baka isa ka ngayon sa mga patuloy na tumatakbo. No? Lord, bisa ko pa mag-obra. Bakit po? Alam niyo po yung paglilingkod kay Lord, this is the highest calling at pinaka-respectable work on earth. Although hindi siya work, no? Pero it's a task na pwede niyo ma-enjoy for the rest of your life. Hallelujah. So kapag cupbearer ka, meron ka magandang ugnayan sa hari. So hindi nagkataon na si Nehemiah, cupbearer, tapos merong task ngayon. Hindi pinalo ng Panginoon. Binigyan ng magandang ugnayan sa hari para merong siyang karapatan na magsalita sa hari. Okay. Ngayon eto, naalala niyo yung Kislev?
Okay. In Nehemiah 2 verse 2, dito po, hindi nininimit ngayon ni Nehemiah yung kanyang pananalangin pero gumawa na siya ng aksyon. No? Kinuha niya, hiningi niya yung right timing, yung tamang panahon. Okay. In the month of Nisan, alam niyo Nisan? Double S ang Nisan, di ba? Okay. Yung Nisan, yung month ng Nisan, ibig sabihin, in the month of Nisan, month po yan. Ang Kislev, ang month na yan, November, December. Ang Nisan, March, April. So Nehemiah was praying for about 4 months. He is praying with fasting for 4 months. Okay. In the 28th year of King Artaxerxes, okay, ibig sabihin, mga 445 BC. Kasi po, nagsimula mag-reign si Artaxerxes in 665 BC. 665 minus 20, 445. Pababa. Pag BC, pababa po. Pag AD, paakyat. Pababa ang bilang ng BC kasi po ang pinakasentro yung pong year of the Lord. Kaya mo pababa yung numero. Okay. When wine was brought for him, I took the wine and gave to the king. Okay, cupbearer. I had not been sad in his presence before. Okay. Bawal na bawal kapag ikay humarap sa haring malungkot. Pero kung papatayin ka, natural lang, malungkot ka. Pero yung maganda yung panahon, walang gera, tapos papasok ka sa bulwagan ng hari, nakasimangot ka o malungkot ka. Kasi lahat na pumapasok sa bulwagan ng hari, lalong-lalo na kapag siya'y nagpapahinga, lahat yan kailangan smiling face. Parang usher ng Calvary Temple, Philippines. Kapag may nakita kayong usher, di nakangiti, nung kayo umakyat, sabihin nyo sa akin, may pangalan yan na malaki. Okay, kaya nga po baliktaran yung ID nila para walang kawala. Okay? Wala pong harap likod ang ID nila. Okay, sabihin nyo sa akin, ha? Okay. So, hindi dapat nagpapahayag ng kalungkutan si Nehemiah. Pero this is after 4 months. No, it's been 4 months, so narinig niya, yung walls pa rin, o yung wall and gates ng Jerusalem, hindi pa rin naitatayo. Kasi merong nga isang hari na nagpatigil ng pagtayo nito. Okay? Kakaintindihan po tayo? Nandito po ba kayo? Okay. Kung pag nag-enjoy po kayo, libre nyo lang ako sa Starbucks mamaya. Okay, in verse 2, so the king asked, nagtanong, why does your face look so sad when you are not ill? Bawal din po sa hari na pagsilbihan siya ng isang may sakit na tao. Hallelujah. This can be nothing but sadness of heart. Kitang-kita ni King Artaxerxes kung gaano yung itsura ni Nehemiah. Alam mo yung kapag ang kalungkutan mo, yung sadness mo nanggagaling sa puso. Tignan mo yung katabi mo. Masaya yan. Okay. Yung sadness, ibig sabihin, hindi mo may tago. Okay? So, palagay ko si Nehemiah nag-wonder dito kasi po, kapag po nahuli ka ng hari na hindi ka alam niyo kapag nagsiserve ka tapos malungkot ka, ibig sabihin nun, hindi taos-puso ang paglilingkod mo sa hari. Ang tendency, papapatay ka niya. Okay? Cupbearer siya. So kung malungkot yung tsura niya, parang there is something ata sa wine na dala mo. Okay? Pero na-discern ni King Artaxerxes na yung kalungkutan niya, hindi yan superficial, talagang mabigat at malalim. Okay? Kaya nga nagtanong po ang hari. Okay? I was very much afraid. Okay? Natakot po si Nehemiah. Kasi nga, posible, next word ni King, pugutan ng ulo. Ipakain sa leon. Okay? Balatan ng buhay. Ilagay sa pugon. Okay? Posible, yan yung mga parusa. Pero, sabi, I was afraid. Okay. But, I said to the king, may the king live forever. Nagtapang na rin siya. Kasi,
hindi po actually concern ng hari ang isang kalalagayan ng kanyang servant. Pero ito patunay na si Nehemiah and the king, they have good relationship. Okay? Kaya nga nagtanong ang hari. But I said to the king, may the Lord King live forever. Ito po yung salutation ng mga servants sa kanilang hari. Why should my face not look sad when the city where my ancestors are buried lies in ruin? Sira, giba, yung wall. And its gates have been destroyed by fire. No, walang gates kasi sinira ni King Nebuchadnezzar during the time na sila in-invade ng Babylon. Okay. So the king said to me, what is it you want? Parang sinasabi niya, how can I help you? Happy to serve. Okay. So sinanong ng hari, what it is you want? Then I prayed to God in heaven. Actually, for about 4 months na siya nagpe-pray and fast about sa sitwasyon sa Jerusalem. Pero yung panalangin ni Nehemiah dito, when the word of God said, and I prayed to God of heaven, this is a prayer, a silent prayer asking God's wisdom. Okay, kasi nga, kaharap na niya yung hari. This is the opportune time na binigay ng Panginoon para yung sitwasyon ng Jerusalem malaman na ng hari. Kaya nga he prayed, no, sa ating Panginoon. In verse 5, and I answered the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor in his eyes, let him send me to the city of Judah where my ancestors are buried so that I can rebuild it. Kung kalulugdan mo, kasisiya mo, naipadala mo muna ako sa Judah. Alam mo, kaya malakas din ang loob ni Nehemiah sabihin sa hari, kasi alam ng hari kung anong sitwasyon na ang isang lugar, na isang bayan, walang wall, walang bakod. Alam ni King Artaxerxes yan kasi hari po siya. Then sabi niya, padala mo ako para makatulong so I can rebuild it. No? Parang siya na yung, tinake niya na. Alam na niya na siya yung gagamitin ng Panginoon kasi siya lang po yung merong time, merong pagkakataon to say the situation or sabihin yung sitwasyon ng Judah, particular sa mga naririrahan sa Jerusalem. Hallelujah. Okay na? Okay. In verse 6, then the king and the queen sitting beside him. Kaya nga po, it's a good sign, it's an opportune time. Kasi alam ni Nehemiah na merong magandang araw si king. Kasi kasabi niya yung queen. Kaya ka, mister, kapag kasama mo si Mrs., you must feel good. Hallelujah. Kasi if you don't feel good na kasama mo yung misis mo, mag-alala ka pag tulog mo. Pero kapag ikaw'y masaya, ibig sabihin, isa senyales. Senyales ito na magandang ugnayan. Hallelujah. Okay? Then the king, with the queen sitting beside him, asked me, how long will your journey take and when will you get back? Okay? Ang hari nagtanong. Okay? It pleased the king to send me, so I set a time. So nagsabi si Nehemiah, so nagset siya ng oras. Okay? So it's actually a surprise sa isang hari at tanungin ng kanyang cupbearer. Okay? Hindi yan regular, hindi yan normal. Lalong-lalo na sa sitwasyon patungkol sa Jerusalem. Okay. Hindi nila naging kaaway ang Jerusalem o ang Judah, pero alam nila sa record na ito ay malakas na bansa. Okay? Na pumupuksaw sila, pumapatay sila ng sobrang daming sundalo kahit kukunti lang sila. Hallelujah. So, dahil binigyan sila ng pinayagan na bumalik
o pumunta ng Jerusalem sa Judah si Nehemiah, nag-request din naman si Nehemiah, baka pwede naman sabihin mo sa mga governors sa Euphrates, kasi dadaan po siya sa Euphrates River para diretso lang po, hindi na matagal ang paglalakbay. It's about 800 kilometers away, papuntang Judah. Sabihin mo na magkakaroon ako ng safe passage. Bigyan mo ako ng sulat para hindi ako harangin, hindi ako patayin, hindi ako dakpin. Okay? Tapos sabi niya, si Asaph yung in charge sa mga timber, sa mga troso, no? Sulatan mo rin, nabigyan niya ako ng troso na kailangan ko para paggagamitan sa pagtatayo ng mga gates. Inaprobahan ni King Artaxerxes. Okay? Inaprobahan. O sige, opportune time eh. Kapag si Lord ang kumilos, pati gastos mo, sagot niya. Hallelujah! No? If it is God's will, it is God's bill. Okay? Sagot niya. Sagot niya lahat. Hindi pa yun. Sabi pa ni King Artaxerxes, sige, balik ka, pasusundan pa kita ng mga sundalo. Mga sundalong hindi naglalakad, mga horsemen. Okay? Mga grupo ng mga mandirigma ko, sasamahan ka para protektado ka sa pagpuntan mo ng Judah. Sounds good? Hallelujah. O kaya alam na alam mo na ang Diyos ang umikilos kasi libre na, may protection pa. Hallelujah. Parang di kayo na-excite. Okay. So, bakit po nangyari to? Kasi sabi ng Nehemiah chapter 8, verse 10, si Nehemiah po, jolly person. Okay? Because Nehemiah knew that his joy is from the Lord. And this joy gives strength. Hallelujah. Kaya nga kapag ikaw ay merong relasyon na maganda sa ating Panginoon, malakas ka, kapatid. No, hindi ka panghihina ng loob. Pero gusto nyo ng tip kung paano ang mag-asawa ay maging ayos at maayos at maganda ugnayan, pakinggan nyo po ito. Mga may asawa. Mga may asawa lang ha. Yung nagbabalak, makinig ka na rin. Pinag-usapan namin ng misis ko, para walang away, kapag may decision na gagawin, kapag ang decision ay major, sa akin yon. Kapag minor decisions, sa kanya. Okay? Para walang away. And praise God! For 26 years, wala pa kami ginawang major decision. Puro mga minor lang. O kaya nga, okay kami. Okay. Subukan nyo. Hallelujah. Maganda yan. Okay. Tuloy natin. Okay. So, permission granted. Okay? At ang mission niya, hindi lang ordinaryo to. It's building a wall. It's actually building a community. Okay? Ibabalik yung reputation ng mga Hudyo. Hindi siya ordinaryong task. Okay? So, permission granted. In Nehemiah 2:11 and 12, I went to Jerusalem. So, dumating po siya, safe and sound. And after staying there 3 days, okay? So, nung siya nakarating doon, for about 3 days, wala pa siyang ginawa. Nagmasid muna, nag-evaluate, nagmanman. I set out during the night with a few others. I had not told anyone that my God had put in my heart to do for Jerusalem. So hindi pa talaga binanggit, hindi sinabi kung ano yung pakay niya sa Jerusalem. Pero nung pagdating niya, I believe, nung pagdating niya, nakita ng mga Hudyo na yung dumarating ay bibigatin. At alam din nila yung dumating, Hudyo. Kasi yung word ni Nehemiah, it's actually a Hebrew name. At alam nila na bibigatin kasi may mga royal guards. Hindi mga security guards. Mga official, mga warrior din ng king.
At alam nila na from Persia to, kasi nga yung mga uniforme ng mga sundalo, Persian. Hallelujah. So marami namang wow, merong VIP na dumating, pero hindi pa natin alam for about 3 days, hindi pa natin alam kung ano yung gagawin, kung anong pakay ng big time na to. Okay? Pero I believe si Nehemiah, hindi lang siya nagmamasid, he is actually praying with God kung paano niya umpisahan at gawin ang wall. Kaya nga, inusisa niya muna, hindi basta order lang ng order eh. Hindi basta gawa lang ng gawa. Okay? So, there were no mounts, okay, ibig sabihin, walang kabayo na dinala with me except the one I was riding on. So, walang, kasi mga kasama niya, mga nakakabayo, no? Pero hindi nila ginamit yun. Isa lang, para hindi mag-attract ng atensyon. Pero may mga kasama pa rin siya kasi to make safe sa buhay niya. So, unfailing faith is acting upon the work God has put in your heart. Kasi nga po, faith is trusting and obeying God. Hindi po yan faith if you just trust the Lord. Ang faith may kasamang obedience to complete the faith. Okay? Pangalawa, Nehemiah had unfailing faith in God because Nehemiah resisted strong opposition to glorify God. Okay? Merong strong opposition. Ito, take note. Kapag ikaw ay may task from God, aasa ka may opposition. Hindi yan safe. Huwag mo sabihin, wow, meron ako ugnayan sa aking Panginoon, gaganda na ang buhay ko. Yes, gaganda ang buhay mo. Pero, check, may mga persecutions, may kokontra. Di po ba ang kwento, ang pelikula, hindi yan maganda kapag walang kontra? Okay? Kaya nga ang buhay Kristiyano, hindi rin yung maganda kung walang kontra. Kasi dun sumasarap yung kwento ng isang Kristiyano. Tingnan mo, nung ikaw ay tumanggap kay Lord, ang kontra mismo sa buhay mo, yung asawa mo. Mga anak, yung kontra sa buhay nyo, magulang, sinabi. Meron talaga yan. Kaya wag mo sabihin na smooth sailing yan. Alam mo sa barko, kapatid, hindi tataas ang sahod ng mga nagbabarko o mga seaman. Hindi yan tataas ang sahod nila kung lahat ng dagat smooth. Kaya matataas ang sahod nila, may mga rough sea, may mga storm na nadadaanan. Kaya nga kung lahat yan ay stagnant water lang, mura lang ang sweldo ng marino. Kasi lahat ng barko kapag umalis sa port, hindi nila alam kung darating pa yan sa pupuntahan. Walang barko na pag umalis yan, hindi niya alam kung saan siya pupunta. No. Bago umalis ang barko sa isang lugar, meron na po yung port of destination at meron silang navigator na gagawa kung saan sila dadaan. Pero hindi mo alam kung kailan darating yung bagyo. Naaalala niyo pa kung kailan dumating yung grabing bagyo ng buhay mo? At pasalamat ka, meron kang Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Okay? Kaya nga nung narinig, nung dumating yung si Nehemiah, meron ng opposition. Nung pangalan nila, si Sanballat, siguro tinatanong niya, saan ang balat ko? Kaya Sanballat. At si Tobiah. Okay? Narinig nila na itatayo ang wall. Ito. So right after seeing the whole area ni Nehemiah 2:17-20 said, Then I said to them, eto na, pinulong na nila, after 3 days, you see the trouble we are in. Kasama na naman si Nehemiah. Hindi sinabing, you see the trouble that you are in. Hindi, we are in, kasama. Okay? Jerusalem lies in ruin. Ito yung bakit sila sa Sigalot. Okay? 1, Jerusalem lies in ruin. Ibig sabihin yung temple nandyan nakatayo sa sirang bakod. And its gates had been burned with fire. Alam niyo kung ilang taon nang sira ang gate, sira yung wall? It's about 162 years. Mula King Nebuchadnezzar until 445 BC.
during the time of King Artaxerxes. So siguro sinasabi ng mga taga doon na sasabihin niya, you see, and its gates have been ruined. Oh, sanay na kami. Year in, year out, nakikita rin namin talagang sunog yan. Talagang gibayan. Okay? Pero sabi niya, come, let us rebuild the wall. Aba, ang tagal na niyan. Hindi pa ako tao. Giba na yan. Pero sabi ni Nehemiah, come, let us rebuild the wall of Jerusalem and we will no longer be in disgrace. Hallelujah. Okay? So sabi, ipifix na natin ito. Hindi na naman nanumbat si Nehemiah dito kasi yung mga kalokohan, mga kasalanan ng mga ninuno natin, kaya tayo na-exile, kaya nga nasira yung temple, nasira yung mga walls, yung gates. Pero hindi. Ang sabi lang niya, we will no longer be in disgrace. Hallelujah. In verse 18, I also told about the gracious hand of God on me. Kung paano sinagot ng Panginoon ang kanyang panalangin for about 4 months. And what the king had said to me. Okay, ano yung sinabi ng hari sa akin? Sinabi rin niya. Alam niyo kung sino yung nagpahinto ng pagtayo ng wall ng Jerusalem? It was King Artaxerxes. Siya mismo. Kaya nga, he prayed for 4 months dahil alam niya, susuwalin niya. Ibig sabihin, kokontrahin niya yung request ni Nehemiah doon sa unang utos ni King. Hallelujah! Mababasa po natin yan sa Esther chapter 4. If you have your Bible, pag-uwi niyo po, basahin niyo po yan. It was King Artaxerxes ang nagsabi. It was the king ni Nehemiah during that time. Kokontrahin yung unang verdict o unang utos ni King Artaxerxes. Are you with me? Okay, kaya nga hindi ganun kadali ang task. Alright. And, saan ako? They replied, ito, nung nasabi na. Kasi meron din akong sulat. Ito, di ba sabi ni King Artaxerxes, pwedeng itayo ulit yan in my command. Ito ang sulat ni King Artaxerxes. May seal. Kaya nga, nung narinig nila yon, they replied, let us start rebuilding. So they began this work. So they rebuild the temple. Of course, dahan-dahan yan. Okay? So dahil kumilos ang Panginoon kay Nehemiah, naramdaman ni King Artaxerxes, kaya nakakilos din ng Panginoon sa buhay ng hari. Okay. In 19, eto na. But when Sanballat, sobra ang balat nito. The Horonite, okay? Tobiah, the Ammonite, official, and Geshem, the Arab, heard about it. They mocked and ridiculed us. What is this you are doing? They asked. Are you rebelling against the king? Okay? Alam niyo, ang kalaban, ang ayaw sa inyo, ang pwedeng gawin lang yan is to ridicule you and mock you. Now we have the Lord in our heart and in our life. Ang pwede lang gawin ng ating kalaban, si Satanas sa buhay natin, is to ridicule and to mock you. Yan lang ang pwede niya nang gawin. Okay? But, katulad ng mga Hudyo during this time, alam nilang katotohanan. Alam nila that they are not rebelling against the king. Alam nila dahil meron silang kasulatan. The same thing with us. We have the written word of God. Hallelujah. And we know what our stand with the Lord. In the presence of our God. Kahit merong manlibak sa atin, merong manloko sa atin, may magmak sa atin, may mga tao, they will put us down, pero hindi pa rin tayo patitinag. Why? Because we are victorious. Christ redeemed us from that shame, from that disgrace at the cross of Calvary. Hallelujah! Amen? So, wala pong bagay na pilitaning ikahiya. The same thing with us right now. Okay? But, eto, sinasabi nila, they mock against the Jews, no?
Yung tatlong ito, actually, the main character ng mga mockers ng Israelites on Judah, si Sanballat and Tobiah. Okay? Pero nakalimutan nila ng kanilang minamak ay mga chosen people of God. We are also God's chosen people, a royal priesthood, a holy nation that belongs to Christ. Hallelujah. In verse 20, I answered them by saying, the God of heaven will give us success. Yes, kayo, imamak nyo lang kami, i-reduce nyo lang kami, but we will be successful. No? The God of heaven will give us success. We, His servants, will start rebuilding, but as for you, you have no share in Jerusalem or any claim or historic right to it. No? Yes, nagmama kayo. Pero kapag naitayo na yan, wala ang pangalan nyo dyan. Kasi hindi naman kayo kasali sa aming pinaglalaban. Hindi naman kayo kasali sa wall na to, sa Jerusalem. Wala sa linya nyo ang bagay na to na aming pinag-pray, na aming nais i-build. Wala kayo dyan. Wala kayong part. Kaya nga, sa lahat ng taong walang part sa buhay natin, especially in our Christian walk, ignore them. Wala silang magagawa. Hindi sila nakakatulong. Hallelujah. So in facing our enemy, keep in mind na meron tayong Diyos na bumabackup sa atin. Hallelujah. And in chapter 4, 1-3, Sanballat was very angry when he learned that we were rebuilding the wall and flew into a rage and mocked the Jews. Ito pa rin. Okay? Nung nakita niya, yes, nung narinig nila, may Hudyo mula sa Persia na bumalik sa Jerusalem, natutulong para i-build, medyo na-disturb sila, na-displease. Pero ito, nung nakita lang na itatayo, ang Jerusalem wall, tumatayo na. Aba, sumobra na yung galit. Okay? Pero nagpatuloy pa rin sa panalangin si Nehemiah. In verse 2, saying in front of his men and the Samaritan army of officers, what does this bunch of poor, feeble Jews think they are doing? No? Kasi poor po sila kasi walang wall eh. Okay? Wala silang identity. Feeble, ibig sabihin, mahihina, sakitin. Okay? Do they think they can build the wall in a single day by just offering a few sacrifices? Do they actually think they can make something of stone from a rubbish heap or charge once at that? Ibig sabihin, yung panggagalingan ng kanilang mga materials, mga nasunog na. Mga rubbish na lang, mga basura na lang. Pero alam mo kapatid, kahit basura, kahit mahina, kapag kumilos si Lord, malakas yan. Hallelujah. Sabi ko nga sa inyo, wala sa edad-edad yan. Pag ang Diyos ang gumamit sa inyo, ang nag-send sa iyo, walang mahinang Kristiyano. Walang talonan na servants ng ating Panginoon. Amen? So actually, they are mocking the Jews, pero actually, they are mocking God. Kasi may task si Nehemiah na pinadala ng ating Panginoon. In verse 3, Tobiah the Ammonite was standing beside him, remarked, that stone wall would collapse if even a fox. Alam mo yung fox? Yung parang aso lang. Actually, magaan lang po sila. Even fox walk along the top of it will collapse. Ibig sabihin, kahit isang maliit lang na fox, na maliit na aso, payating aso, ang umakyat dyan sa wall na yan, magigibayan. Pero nakalimutan nila, kapag ang Diyos ang gumawa, walang imposible, matibay yan. Kaya kung ikaw may Diyos, matibay ka kapatid. Panghawakan mo salita ng Panginoon. Hallelujah. So even sa mga oppositions, sa mga kumukontra, sabi ng Nehemiah 4 verse 6, so we rebuilt the wall till all of it reached half its height. So nangalahati na yung height ng wall. Nagsimula na sila, tapos nangalahati na yung wall. The people work with all their heart. Alam mo, mabilis ang trabaho if you are working with all your heart. Kasi kapag ikaw nagtrabaho without your heart, puro reklamo yan. Harapin mo yung misis mo.
Kapag yan nagtrabaho without her heart on it, puro reklamo yan. Hallelujah. Kaya nga pag-uwi, regaluhan mo naman. Dalhan mo naman ng pansit. Pampalakas. Okay? So to work with all your hearts is to work enthusiastically. Ibig sabihin masigla. Masigasig. Okay? Kapag ikaw ay gumawa at kumilos with all your heart. Nehemiah 4 verse 6 sa NLT version, at last, the wall was completed to half its height around the entire city, for the people had worked with enthusiasm, with all their heart. Alam niyo kung gaano kahaba yung wall? It's about 4 kilometers. Alam niyo po kung gaano kahaba yung 4 kilometers? Alam niyo po yung McDonald's dito sa Rotonda papunta ng Pandan? McDonald's dyan, papunta ng Pandan. Alam niyo, McDonald's? Hindi ako fan ng McDonald's, pero alam ko lang yung McDonald's. At yung McDonald's ng Dao, that is about 4 kilometers. At take note, hindi po ganun karami. Hindi milyon ang mga tao nandoon. Probably less than 100,000 na tao lang doon with their families as well. Kasama na pamilya nila. Okay? Tapos ito, yung height ng wall na tinayo nila, umabot ng 12 meters. So, ibig sabihin, nasa 6 meters na sila. Okay? Yung 12 meters, mga 39 feet. Ibig sabihin, nasa 20 feet na sila. Okay. Yung yung lapad ng wall, it's about 2.5 meters. It's about 8 feet. More than 8 feet ang lapad, ang kapal. Okay? Tapos, meron siyang 34 watchtowers. Meron siyang 7 main gates at meron siyang 2 minor gates. Nagagawa na nila, nakukumpleto na nila. Okay? In Ephesians 4:6-7 said, work with enthusiasm as though you are working for the Lord rather than for people. Remember that the Lord will reward each of us for the good we do, whether we are slaves or free. So ang Diyos ang magre-reward if we work with all our heart. Especially, ito utos na ng Panginoon pag-create ng wall. So talagang kinalugdan ng Panginoon, kaya nga ini-empower sila ng Panginoon. In Romans 12 verse 11 said, never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Amen. No matter how challenging or strong the task may be, work with all your heart for the Lord. Hallelujah. Dahil pinaglilingkuran natin, Diyos na makapangyarihan. Hallelujah. Na hindi tayo masasaktan at hindi tayo bibiguin ng Diyos. Hindi katulad ng kaibigan mo, iniwanan ka sa ere. Hallelujah. Ang Diyos, sabi niya, pangako ng Panginoon, I will never leave you, I will never forsaken you. Third, Nehemiah had unfailing faith in God because Nehemiah strengthened his people through his faith in God. Ito yung maganda. Kapag strengthen ka, inspire other people as well. No? Yung katabi mo, kapag nagpupurit sa ating Panginoon, sa atin, no? When we worship here, corporately, tapos hindi tumatas na, lalo mong itaas ang kamay mo. Para mainganyo siya. Para makita niya, maramdaman din niya kaano kasarap ang magpuri na kataas ang kamay sa ating Panginoon. Hallelujah. In Nehemiah 4:7, but when Sanballat, Tobiah, and the Arabs, the Ammonites, and the people of Ashdod heard that the repairs to Jerusalem's walls had gone ahead. Mabilis na tumayo. And that the gaps were being closed, they were very angry. Hindi sila makagalaw. So sabi ko nga sa inyo, ang pwede lang gawin, to mock you, pagalitan kayo. They all plotted together to come and fight against Jerusalem and stir up troubles against it. No? So nagbabanta na sila. Dati talagang nang iinsulto lang, no, nanlilibak lang, pero this time meron na silang banta. But we prayed to our God and posted a guard day and night to meet these threats or this threat. Okay? So merong banta. So ang ginawa nila Nehemiah, nagpray sa ating Panginoon. Pero sa kanilang panalangin, humingi ng wisdom kung paano harapin ang kalaban. Meanwhile, the people in Judah said, the strength
of laborers is giving out. Kasi nga, ang bilis eh. Okay? Ng paggawa. And there is so much rubble that we cannot rebuild the wall. So marami pa rin basura. Also, our enemies said, before they knew it or see us, we will be right there among them and will kill them and put an end to the work. So hindi nila napahinto sa pamamagitan ng paglilibak, eto na, papatay na sila. No? Sinasabi pa nila, kapag nakataligod sila, papasok tayo para pagharap nila sa atin, nandyan na tayo sa tabi nila, papatay na lang natin sila. Then the Jews who lived near them came and told us 10 times over. So paulit-ulit na lang sinasabi yon. Whenever you turn, we will attack us. They will attack us. Therefore, I stationed some of the people behind the lowest points of the wall at the exposed places, posting them by families with their swords, spears, and bows. Okay, eto pa. After I looked things over, I stood up and said to the nobles, the officials, and the rest of the people, don't be afraid of them. Remember the Lord who is great and awesome and will fight for your family. Who is great and awesome and fight for your families. Alam niyo, kapag pamilya na ang pinag-uusapan, lumalakas tayo. Pag pamilya na, gagawin natin ang lahat, di po ba? Kapag pamilya na yung nasa problema, talagang gumagawa tayo ng paraan para masave ang pamilya. Tama? Hallelujah. Your sons, your daughters, your wives, and your homes. Ito na. Pinakita na ni Nehemiah yung whole scenario. Kapag hindi natin naitayo yan, magpapatuloy yung kahihiyan. Kahihiyan ng pamilya, kahihiyan ng mga anak, kahihiyan ng tahanan. Pero sinasabi ni Nehemiah, ito na pinaglalaban niyo. Reputasyon ng Diyos, reputasyon ng pamilya. Hallelujah. Then, ang ginawa ni Nehemiah, nag-station siya. Kalahati, gumagawa, kalahati, nagbabantay na may sword, may spear, at may bows. Okay? Yung nagdadala ng materials sa mga nagbibuild ng wall, nagbubuhat isang kamay, yung isang kamay, may sword, may spear, may sandata. Okay? So kalahati nagtatrabaho, kalahati nagbabantay. Sa mga nagbabantay, nagdadala din ng gamit, ng materials, may mga sandatan dala. So isa lang kamay ang ginagamit. Pero yung mga nagbibuild, dalawang kamay. Meron lang silang sword. Okay? Tapos, in-scatter na ni Nehemiah. Hindi na sila nag-focus sa isang area lang. In-scatter na nila para lahat nagbabantay. Tapos sinasabi niya, yung hudyat, yung pag may laban, magbo-blow ng trumpet yung kasama ko. Punta kayo doon. Basahin natin. In verse 19, then I said to the nobles and officials and the rest of the people, the work is extensive, malawak, and spread out, and we are widely separated from each other along the wall. Wherever you hear the sound of the trumpet, join us there. Nag-ipon-ipon lang tayo. But take note, our God will fight for us. Hallelujah. In the Old Testament, God will fight for us. But in the New Testament, we are fighting with Jesus. Kasama natin ang Panginoon. Hallelujah. Hindi ka mag-isa. Hindi lang si Lord ang kikilos. Ikaw na kikilos, tayo na kikilos, pero backup natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Hallelujah. In Nehemiah 6:14-16, remember Tobiah and Sanballat, my God, because of what they have done. Remember also the prophet of Noadiah, and how he and the rest of the prophets have been trying to intimidate me. So the wall was completed on the 25th of Elul. Okay? Ibig sabihin, September and October lang yan. Okay? Ibig sabihin, within that year, natapos po ang wall in 52 days. Hallelujah. When all our enemies heard about this, all the surrounding nation were afraid and lost their confidence. Kasi nakita nila na ang Diyos ang kumilos.
Yes, kakarampot, divided pa, isang kamay lang ang nagdadala ng gamit. Pakita na natin kung gano yung wall. Meron ba picture dyan kung gano yung wall? Anong klase yung wall? Wala. Okay? Ayan yung wall. Yung isang portion lang ng wall yan. Okay? For about 4 kilometers, ang layo niyan, no, yung pabakod. Ang haba is about 4 kilometers. Pero ginawa lang nila for 52 days. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, when all our enemies heard about this, all the surrounding nations were afraid and lost their confidence. Why? Kasi nakita nila na ang Diyos na mahudyo, Diyos na makapangyarihan. Kaya nga, when we fight the good fight of faith, when we face our enemies with God, our enemies, actually, ang kalaban, he lost his confidence already. Maging yung mga nanlilibak sa atin, they will lose their confidence in mocking us. Why? Kapag nakita nila ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Because they realized that this work had been done with the help of our God. When they see how strong, how faithful, how magnificent, how powerful our God is, yung mga nanlilibak sa atin, yung mga nanunukso sa atin, yung mga nagsasabi sa atin na ibang pangalan, yung mga nagsasabing, wala yan. Wala ang Calvary Temple Philippines. But if we never give up, we move forward, we step forward, we let our faith grow, the God that we serve will fight for us. The God that we serve will strengthen us. Para ipakita natin sa mga taong ito that the God that we serve is the living God, the Almighty God. At kung sasama lang sila sa lugar na to, sa lugar natin, they will experience as well yung awesome, yung mighty God, yung powerful God na ating pinaglilingkuran. Amen? You may have an impossible situation in your life, but with unfailing faith, in God, nothing is impossible. Kung meron man tayo dito na sitwasyon sa buhay na sinasabi mong napakalawak, but as we trust God in our life, magiging simple yan, kapatid. Yung matagal mo nang pinaglalaban, ibigay mo yan kay Lord. Hayaan mo ang Lord bigyan ka ng wisdom, strength para mangyari yan. You will reap a harvest of worshiping God and serving God. Hindi ka mawawalan, kapatid. Just entrust everything to our God. Hallelujah. May mga sitwasyon ka sa buhay na hindi mo maharap-harap. Hayaan mo na, pag-pray mo na nabigyan ka ng wisdom ng Panginoon para ma-overcome mo. And let God and trust God to move in your life. Trust God to move in your life. The unfailing faith of Nehemiah. Nehemiah acted on behalf of the nation, of his nation before God. He resisted strong opposition to glorify God. He strengthened his people through his faith in God. Mga kapatid, kung ang pamilya niyo wala pa sa ating Panginoon, just like Nehemiah, kinonsider niya the whole family of Jews. He considered, sinama niya ang buong pamilya niya. Alam niyo, it's a wonderful scenario na kapag ang isang pamilya sama-sama nagpupuri sa ating Panginoon. Hindi lamang ang mga taong nasa Calvary Temple ang matutuwa. Even our God in heaven and even angels in heaven will rejoice kapag ang buong pamilya po natin ay sama-sama sumasamba sa tunay na Diyos. Imposible? Yes, imposible sa iyo, pero posible kay Lord. Kung ikaw nga, tayo nga, binago ng Panginoon,
yung pamilya pa kaya natin. Kung tayo nga kumilos na mahimala ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid kaya natin, mga anak pa kaya natin, mga magulang pa kaya natin na hindi kaya ng Panginoon. Nothing is impossible when we trust God with all our heart. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo.